Bakit tayo naniniwala na si Mother Mary ay isang birhen? Yung mga talatang ginagamit palagi ng mga anti-katoliko para patunayan na si Mother Mary ay hindi birhen dahil may iba pa itong mga anak maliban kay Jesus. Kung meron pang ibang mga anak si Mother Mary maliban sa Panginoong Jesus, bakit wala sila doon noong pumunta ang Panginoong Jesus at ang kanyang mga magulang sa major feast? Isa po sa mga madalas itanong sa atin ng mga anti-katoliko ay kung bakit daw tayong mga katoliko ay naniniwala na si Mother Mary ay birhen. Itinatanong din nila kung bakit hindi tayo naniniwala na si Mother Mary ay hindi nanatiling birhen dahil si Mother Mary mismo ay nagkaroon pa ng iba pang mga anak maliban kay Jesus, at ito nga ay mababasa natin sa Matthew chapter 13 verse 55. At kung nagkaroon nga ng iba pang mga anak, si Mother Mary, maliban kay Jesus, hindi na daw natin matatawag pa itong birhen. Sa video pong ito ay sasagutin po natin ang mga itinatanong sa atin ng mga anti-katoliko. Una, basahin po muna natin yung mga talatang ginagamit palagi ng mga anti-katoliko para patunayan na si Mother Mary ay hindi birhen dahil may iba pa itong mga anak maliban kay Jesus. Ganito po ang mababasa natin sa Matthew chapter 13 verse 55. Is not this the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And are not his brothers James and Joseph and Simon and Judas? Dahil nabasa po nila ang salitang brothers sa Matthew chapter 13 verse 55, ay kaagad nilang ininterpret ang salitang ito at binigyan ng sariling kahulugan na para sa kanila, ito raw ay automatically ay tumutukoy sa biological brothers. Ang New Testament po ay orihinal na naisulat sa wikang Griego o Greek, at sa Greek text ng Matthew chapter 13 verse 55 ay mababasa natin dito ang Greek word na adelphoi. Ito po ay noun, nominative, plural, masculine. Alam po ba natin na ang adelphoi ay ginamit din sa Septuagint text ng Genesis chapter 13 verse 8 kahit na si Lot ay pamangkin ni Abraham? Sa Mounce's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words sa pahina 86 ay ganito ang ating mababasa. Brother. Other familial relationships are also described by Abraham and Lot, uncle and nephew are referred to as brothers. Kaya nga po ipinagtanggol ni John Calvin ang tungkol dito laban sa mga naniniwala na ang Panginoong Jesus ay may mga biological brothers. Ganito ang kanyang sinabi sa John Calvin's Bible Commentaries on the Harmony of the Gospels, Volume 2 sa pahina 173. The word brothers, we have formerly mentioned, is employed, agreeable to the Hebrew idiom, to denote any relatives whatever, and accordingly, Helvetius displayed excessive ignorance in including that Mary must have had many sons because Christ's brothers are sometimes mentioned. Alam po ba natin kung sino si John Calvin? John Calvin was a famous French theologian and a major leader of the Protestant Reformation. Kaya, suriin po muna nating mabuti ang marami pang mga bagay at sangguniin nating mabuti ang mga reliable references na isinulat ng mga tunay na mga Bible scholars. Dahil, hindi po totoo na kapag nakabasa tayo ng salitang brothers sa Bible, ay tumutukoy palagi ito sa biological brothers. Halimbawa, sa Hebrew chapter 2 verse 11, ito po ang ating mababasa. For the one who sacrifices and those who are sanctified all have one Father. For this reason, Jesus is not ashamed to call them brothers and sisters. Sa Greek, ang ginamit po ay adelphos, at ito ay plural accusative. Kung ang word na adelphos o di kaya ay adelphoi ay tumutukoy sa biological brothers, ibig bang sabihin ay biological brothers and sisters ang tinutukoy dito sa Hebrew chapter 2 verse 11? Those who follow the will of God are called brothers of Jesus. Alam po ba natin na maging ang mga kilalang protestante ay naniniwala na birhen si Mother Mary? Una, si Martin Luther na kilala bilang Father of Protestantism ay naniniwala na si Mother Mary ay birhen. Ganito po ang sabi ni Martin Luther.
Now, the question may occupy us how Christ could have brothers, since he was the only son of Mary, and the Virgin Mary bore no children besides him. Some say that Joseph had been married before his marriage to Mary, but I am inclined to agree with those who declare that brothers really means cousins here. For Holy Writ and the Jews always call cousins brothers. Be that as it may, it matters little. It neither adds nor distracts from the faith. Maliban kay Martin Luther, ganito naman ang sinabi ng isang Swiss Protestant leader in Reformation na si Ulrich Zwingli. I firmly believe that Mary, according to the words of the Gospel, as a pure virgin, brought forth for us the Son of God, and in childbirth and after childbirth forever remained a pure, intact virgin. The Greek hagios does not imply that Joseph and Mary had marital relations following Jesus' birth. This conjunction is often used to indicate a select period of time without implying change in the future. Here, Matthew emphasizes only that Joseph had no involvement in Mary's pregnancy before Jesus' birth. Mary's perpetual virginity is firmly established in church tradition. Its doctrinal formulation is traced to the Lateran Synod of Anno Domini 649 and was reaffirmed in 1968 by Pope Paul VI. Alam po ba natin na si Dr. Scott Hahn ay isang dating Protestant scholar at anti-Catholic? Sa pamamagitan ng kanyang malalimang pag-aaral at pagsusuri ay natagpuan niya ang katotohanan sa Catholic Church. Marahil sasabihin ng mga umaatake sa atin na bilang mag-asawa, normal lamang na magkaroon ng pagtatalik sa pagitan ni Saint Joseph at ni Mother Mary dahil mag-asawa sila. Kung sa tingin mo bilang isang husband ay hindi mo mapipigil ang sarili mo na hindi galawin ang iyong wife, huwag naman po sana nating itulad si Saint Joseph sa atin. Si Saint Joseph po ay pinili ng Diyos sa isang napakahalagang misyon. Napakaganda po na sinabi ng isang kilalang Protestanteng Bible scholar sa panahon natin ngayon sa katauhan ni Dr. Craig Keener, at ganito po ang ating mababasa sa kanyang aklat na The IVP Bible Background Commentary, New Testament. Joseph, who lives with Mary but exercises self-control, thus provides a strong role model for sexual purity. Ngayon, bakit po tayo naniniwala na si Mother Mary ay birhen at wala na pong biological brothers ang ating Panginoong Jesus? Ganito po ang mababasa natin sa Luke chapter 2, verse 41 to 42. Every year, the parents of Jesus went to Jerusalem for the feast of the Passover, as was customary. And when Jesus was 12 years old, he went up with them according to the custom for this feast. Alam po ba natin na sa panahon ng piyestang ito ay dapat naroroon din ng mga bata? The Passover was the major feast celebrated at the beginning of the Jewish year, Nisan 15, which falls in our month of March or April. Ang tanong natin sa mga anti-Catholic na umaatake sa atin, kung meron pang ibang mga anak si Mother Mary maliban sa Panginoong Jesus, bakit wala sila doon noong pumunta ang Panginoong Jesus at ang kanyang mga magulang sa major feast? Maaaring sabihin din ng iba na isang kalokohan lamang ang sinasabi nating mga Katoliko na si Mother Mary ay nanatiling birhen dahil paano daw ito nangyari dahil ipinanganak ni Mother Mary ang Panginoong Jesus. The definition of a virgin has nothing to do with the hymen. It has to do with whether you've had sex. Jesus' conception was a miracle. Many people don't believe in miracles because they claim there's no scientific method if God were to intervene in nature. This is anchored on the principles of uniformity and reliability. Any irregular causes could make science improbable. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral, at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin, and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe
Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.